Umaga po sa inyo lahat, mga kasama sa halay ng Bunyog, magkakaisa, Bunyog Maralita, Green Party of the Philippines at Kabataan para sa Kalikasan, kasama ang Bunyog Youth. Ngayon po, November 30, ay araw ni God Andres Bonifacio, ang nanguna sa revolusyon. At ngayong araw din, mga kasama, sa Luneta, tayo ay pinagbagawalan. Tila nagiging Guardia Civil ang mga polis na ito. Samantalang pinayagan po tayo ng lungsod ng Maynila at ng MMDA. Ang Liwasang Bonifacio po at Luneta ay Freedom Park. Kung mabubuhay si Bonifacio, lahat kayo pinag-iitak na ni Andres Bonifacio. Kung nabubuhay si Jose Rizal, ang sasabihin niya, hindi na sana ako nagpakamatay at nagpabaril kung ganyan lamang ang gagawin ninyo sa mga taong bayan. Alam niyo po, nakakahiya naman, di ba? Nakakahiya naman sa inyo. Trilyon yung ninakaw! Nakakahiya naman! Kami yung pinagbawalan ninyo! Ako po, taga Bulacan! Binabahan na kami! Nagkaka-leptospirosis, nagkakasakit! Tulong naman ng pulis, wala naman tulong masyado doon. Pero yung pagpuprotesta natin, bakit naman po ganun? Maawa naman po kayo sa taong bayan, hindi nyo naman po kami. Magkakampi naman po tayo, di ba? Serve and protect! Yan ang panuntunan ng ating kapulisan. Hindi po kami kalaban. At tawag-tawagan namin, tulad sa Bulacan, bakit nauna bang hinuli? Yung taga Mindoro, mauna bang hinuli? At pinaresto yung mga Harrison Santiago. Pero yung mga umami na magkanakaw sa Bulacan, hanggang ngayon, walang arrest warrant. Nakakagalit na itong mga putang ilang ito. Hindi ba tayo galit? Hindi tayo dapat hindi magalit kasi nakakainis na to. Nakakagalit. Tayo dapat wala dito, dapat tayo nasa bahay. Pero tingnan mo to, pagpunta dito, nalabog pa sa baha. Natulas ka, sabi ko maligo, hindi na kinaya kasi nga, nagmamadali. Ito ang larawan ng pagpapahirap ng mga nagnanakaw sa taong bayan. At lawagin po natin para bigyan tayo ng mga paalala at kondukta sa gagawing rally ngayon at para batiin ang lahat ng ating mga kasama mula sa iba't ibang lugar. Tawagin po natin ang Secretary General ng Bunyog Pagkakaisa, si Kulex Soliman. Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Tao ang bayan! Bakit bako? Huwag matakot! Huwag matakot! Dapat na nago! Lahat ng sangkot! Mabuting araw mga kabunyog, matapang na araw. Sino dito ang apo ni Bonifacio? Ako hindi. Parang mahina. Tingnan natin, sino ang apo ni Bonifacio? Ako. Ang mga kabunyog, ang mga Aray ko. kabayang Pilipino na naninindigan hanggang ngayon para sa kapakanan ng bayan. Nandiyan po ang rebulto ni God Andres Bonifacio, mga kabunyog. Ngayon ay November 30, araw ni God Andres Bonifacio. Pero nakakalungkot po ang nangyari. Babalita lang po natin, mga kabunyog. Ito pong pagkilos natin, baha sa Luneta 2.0, ay napakatagal na pinaghandaan nating mga kabunyog at ng mga kasama nating progresibo na naniniwala sa pagbabago ng bayan. Pero ano po ang ginawa ng Philippine
National Police. Mistula pong tinraidor ang mga apo ni Bonifacio. Hindi tayo papayag! Alam niyo po ang nangyari kanina. Pinigil po ang programa ng kilusang Bayan kontra Kurakot at ng Artikulo 11 kung saan ang bunyog ay kasama po tayo dyan. Nakakalungkot sapagkat sa mismong araw ng ating dakilang bayani na nagbuwis ng kanyang buhay para sa bayan, naging matapang para sa ating mga Pilipino. Inaalala ang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Pero ang ginawa sa Luneta ngayon, nandun pa ang monumento ng Rizal, binastos ang araw na ito ng ating mga kapulisan. Nakakalungkot po sapagkat hindi nila pinayagan ang pagkilos doon ng ating mga kasama, 10 ng ating mga kabunyo. Ang sabi ng pulis, wala daw permit. Pero ano ba ang mas mataas sa demokrasya? Yung permit na kapirasong papel o yung hinaing ng tao bayan? Kaya nakakalungkot at lalo po sa ginagawa na yan ng ating otoridad ay lalo nyo lamang pinatatapang ang mga apo ni Bonifacio. Hanggat nandyan po sila Bonifacio, ang kanilang alaala ay hindi po mawawala ang tapang ng mga Pilipino, ng mga kabunyog. Mahirap itong ating ginagawa mga kabunyog. Alam natin, bawat isa sa atin may mga hanap buhay. Tayo'y naaabala. Pero hindi po sa ginagawa natin na ito, kahit tayo naaabala, alam natin ang ginagawa natin ay para sa bayan. Ilang bilyon na po, ilang trilyon na ang nakababalitaan natin. Kinukurakot ng mga kakampi ni Duterte at ng mga kakampi ng mga Marcos. Wala tayong sasantuhin dito. Noong una, akala natin, budget insertion lang ni Jake Escudero, 142 billion. Tapos pangalawa, lumutang na ang patong nila Joel Villanueva. Diniliver pa sa Bukawi ang 150 million SOP. Habang ang Bulacan ay isa sa mga probinsya na talagang binabaha. Bukod po sa mga probinsya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pagkatapos ni Joel Villanueva, nasangkot na rin si Jinggoy na magnanakaw. Grand Slam sa pagnanakaw si Jinggoy. Nung una po yan, wedding scandal. Nakalaya si Jinggoy, nakatakas. Maraming kwarta, makapangyarihan. Nasangkot po sa wedding scandal. Nakabalik sa posisyon, naging senador. Nung naging senador, nagnakaw uli si Jinggoy. Nagnakaw po sa Janet Napoles, pinap, scam. Kasama silang Budot, Bong Revilla. Nakabalik. Pansamantala pong nakasuhan. Pero nakawala na naman. Nakalaya na naman si Jinggoy. At ngayon na naman po, ano na naman ginawa ni Jinggoy? Nagnakaw na naman sa flood control. Ginagago na po tayo Sobra na. Sobra na po. Si Pulong Duterte, 51 billion ang pork barrel. Ang pork barrel sa Davao, 51 billion. Pero ang Philippine General Hospital, kulang pa rin sa swero, kulang sa kwarto, kulang sa libreng kabot, kulang sa kama. Pagdating sa ating mga mahirap, ang sinasabi ng mga congressman, walang pera. Pero limpik, nakaharap, nakasumpa tayo kay Bonifacio. At kung nabubuhay si Bonifacio ngayon, baka pinagtatagaan na sila sa ulo. Totoo po yun. Ito ang ating totoong bayani. Ito ang ating tutularan. Ito ang araw ni Andres Bonifacio. Pagkatapos kay Jinggoy, sino na? Si Jis Escudero. Ang kapal ng mukha, tumanggap ng kwarta, 30 million sa isang kontraktor ng gobyerno na pinagbabawal ng batas. Pero anong ginawa ng COMELEC? Kahit inamin na nila na tumanggap si Escudero ng 30 million labag sa batas, ay
sinabi ng COMELEC na ang kumpanya daw ng kontraktor na si Lubiano at kanyang construction team ay magkaiba. Di ba? Tahasang panggagago yan. Pero ang mga vendor, konting nagkamali na nagtinda sa eskinita. Anong ginagawa sa mga vendor? Sinuhuli! Pag tayong mga mahirap, nagnakaw ng isang latang sardinas, anong ginagawa sa atin? Kinukulong tayo! Pero sila, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Pero may nakulong na ba? Wala pang nakukulong. Nagtuturuan ng mga magnanakaw. Nagtuturuan. Ang sabi ni Saldico, wala daw siyang ninakaw. Ang nagnakaw daw ay si Martin at si Marcos. Sabi ni Saldico. Sabi naman ni Martin Romualdez, wala akong alam. Si Saldico lang ang nagnakaw. Sino ba talaga ang nagnakaw sa kanila? Lahat! Kung lahat sila magnanakaw, hindi na tayo magpapaloko. Lahat ng sangkap, dapat managot. Dapat managot. Lahat ng sangkap, dapat managot. Ito pa, sinasabi, parang makamarcos ng Bunyuga. Makamarcos ba tayo? Maka-Duterte ba tayo? Ano tayo? Tignan niyo po, si Sara Duterte, 125 billion, ginastos, 11 days. At nung pinagpapaliwanag itong si Sara Duterte tungkol sa kanyang mga inventong resibo, anong pangalan ng resibo? Piatos! Ano pa mga pangalan? Piatos! Mary Grace. Benjamin! Mga pangalan ng chichirya, ginagago na po tayo eh. Ginagago tayo. Nagpapaliwanag ba si Sara Duterte? Siya ba ang galit? Si Sara ba ang galit? Ngayon, balik naman tayo kay Marcos. Sabi ni Marcos wala siyang alam. Pero nabuking ng bubulsa pala ng SOP si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasabwat ang kanyang budget officer si Mina Pangandaman. Ang ginagawa ba ng kanyang Executive Secretary, ang ginagawa ng kanyang pinsan, ay hindi ba alam ni Marcos? Kaya wag tayong mahuhulog na para lang ibagsak si Duterte ay kakampi tayo kay Marcos. Hindi po. Para sa Bunyog, ang mali ay mali. Pag mali ay ating lalabanan. Mari po ba yan? Naiintindihan natin mga kabunyog. Sa Bunyog, kagaya ni Andres Bonifacio, kung ano ang para sa bayan, yun ang ating ipaglalaban. Muli na po, Marcos Duterte! Walang ginagawa! Parehong tuta! Diktador fascista! Marcos Duterte! Walang pinag-iba! Parehong tuta! Diktador fascista! Maraming salamat mga kabunyog, tuloy ang laban!